Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's video. Kumusta muna po sa lahat ng mga Iskonyan na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. At patuloy na sumusuporta kay Yorme Isko Moreno, Chia Chensa at sa lahat ng kanilang kapartido. Alright guys, so ang topic natin ngayon for today's video, Isko Moreno versus Hani Lacuna. Sino ang maraming nagawang project at sino ang madiskarte? Yan guys, yan ang topic natin ngayon na kung saan, di ba? Talagang wala nang atrasan to. Talagang magbabanggahan na yung dalawang dating magkakampi ngayon. So, kasi guys, nakikita natin, di ba, kung ano pinagkaiba, napakalayo ng pinagkaiba ni Yorme kesa kay Hani. Di ba? So, unang-una, itong si Yorme, pagka nag-isip, out of the box. Ano out of the box? Yung hindi pangkaraniwan, hindi common ang naiisip, kakaiba. Parang unique, di ba? Actually, hindi lang dito sa Maynila, kahit sa buong Pilipinas, ibang-iba sa mga politiko na nakasanayan natin, di ba? Na kung mga project nila yung mga pang-common lang. Pagdating sa project, makikita natin yung mga pinagawa ni Yorme. Unang-una, yung para sa mga mahihirap na bahay, di ba? Yung condominium, mga townhouse na talagang dekalidad guys, hindi yung parang housing lang ng gobyerno na hindi mo pa tinitirhan, bitak-bitak na at mga sira na yung mga CR at wala ng tubig, di ba? Karaniwan mga ganun guys, binago ni Isko yun. Talagang dekalidad, condominium. Magkano ang condominium pag bumili ka? Pinakamura ngayon sa Maynila. Nasa 3 million guys. Ang isang unit ng condominium, studio lang yun. Ganun kamahal. Tapos, squatter ka, di ba? Magkakaroon ka ng ganun. Pagdating naman sa eskwelahan, di ba? Sa mga estudyante, dahil galing din sa hirap, ang ginawa niya, di ba? World class na public school, may aircon pa, mga 10 floor. Sinong nakaisip niyan? Kauna-una kang aircon guys, public pa. Di ba? Kasi iba yung utak ni Yorme guys, yung wisdom niya, kakaiba eh. Ang sabi niya, ito, isa sa mga pinanghawakan ko kaya nang gustuhan ko itong si Yorme. Bakit pag nagpagawa, di ba, yung mga private, it's either, yan, eskwelahan, di ba, napakaganda. Halimbawa, Lasal, UST, yung mga kakilala, Ateneo, napakaganda, di ba? At yung mga ibang private pa. Bakit ng gobyerno, pag nagpatayo ng eskwelahan, mga pipitsugin lang, di ba? Ang pinapatayo. Ang tanong, sinong mayaman? Ang gobyerno o ang mga private company? Di ba? Di ba? Kaya si Yorme, yun ang isip niya. Dahil mayaman ang gobyerno, kailangan na may paitayo nating eskwelahan world class. Yun nga. Yung sa Manila Science, yung sa may Rosario Almario, di ba? Napakaganda. Talagang komportable yung mga estudyante. Kaya isa yun sa dahilan ng nakita ko na tama nga, di ba? Dapat pagka project ng gobyerno, dapat mas lamang, mas maganda, mas dekalidad kesa sa mga private company. Dahil mas mayaman ang gobyerno kesa sa mga private company. Di ba? At sa ospital, ganun din, di ba? Yung bagong ospital ng Maynila, Mala St. Luke's. Di ba? Yung pinagawa ni Yorme. Karamihan sa mga ospital natin, lalo na yung mga luma na, wala na guys, sira-sira na yung upuan, congested na, mainit, lalo na yung mga CR, di ba? Minsan na madumi rin yung sanitation nila. So, yan ang mga project na iniwan dito kay Hani Lacuna, na kung saan tinuloy lang niya, guys, tinuloy lang niya. Nakita niyo, di ba? Wala akong nabalita ang malaking project na kagaya niyan. Hindi ko lang sure, guys, kung kayo may alam kayo, comment down below po kayo. Kung may alam kayong malaking project na napagawa, it's either eskwelahan yan, hospital, o kung ano pa man. Kasi dito na ako sa Maynila, dapat nakikita natin yan sa
sa social media yan, di ba? So, wala tayong nakitang ganun. So, ibig sabihin, sa diskarte, mas lamang si Yorme. Paano niya na-diskarte yan? Siyempre, laking budget yan guys, billion, di ba? Na kung saan ay nagiging issue pa ngayon yung inutang ni Yorme. Pero kung titignan mo, ang nakinabang naman yung taong bayan, yung mga Manileño. Di ba? So, pagdating sa sipag, si Yorme, nakita natin nung umupo yan. Kahit madaling araw, lumalabas. Minsan, nagtatraffic siya sa may kanto, di ba? Kahit sa parte ng Maynila. Nagtatraffic yan. Umiikot yan, guys. Umiikot yan. Minsan, pagka makita mo yun sa palengke, o kaya naman sa patay, nakikiramay siya. Yung, alam mo ba yung mayor mo na lumalabas, na mayor siya pero nasa kalsada siya para magtrabaho? Kasi araw-araw guys, may ginagawa talaga siya. Kaya siguro, ang pagkaiba niya nung si Yorme, araw-araw nasa Facebook. Dahil araw-araw may ginagawa. Di ba? Araw-araw may tinatrabaho, araw-araw may tinutulungan. Hindi kagaya kaya Hanila ko na sinasabi niya na balik na daw sa dati, wala na sa social media, sa standard lang. Yun na nga, hindi natin nakikita. Para sa akin guys, ito opinion ko lang. Pag public servant ka, mga mayor, congressman, mga councilor, importante yung nakikita ka ng taong bayan na lumalabas ka at may ginagawa ka. Di ba? Kasi pag nakikita ka sa Facebook yung tao napapabilib. Lalo na yung sa kalinisan, di ba? Sa peace and order, pagtulong, di ba? Pag nandyan ka kasi ang taong bayan, kahit wala sila doon, kahit na taga Maynila at nasa ibang bansa ka, nakikita mo, ang mayor namin, ayos na, nagtatrabaho. Di ba ganyan lang nangyari kay Yorme, guys? Hindi lang mga taga Maynila ang bumilib, kundi pati sa mga ibang bansa. Mga ka-OFW, even yung mga ambasador ng iba't ibang bansa, di ba nakita kung paano magtrabaho si Yorme, walang kapaguran. Kahit nung COVID, di ba, nakasalabas din siya, nagbabantay din ng mga vaccination na drive-thru. So makita mo, sa talagang lumalabas talaga, hands-on siya. Hands-on siya, yun ang pagkaiba rin na masipag si Yorme, nakikita mo, hindi ko sinasabi guys, linawin lang natin. Hindi ko sinasabing walang ginawa si Hani Lacuna. Meron yan, meron. Pero hindi naramdaman ng tao. Kaya siguro, hinahanap-hanap si Yorme. Dahil yung style ni Yorme, napakalayo. Magamat hindi pare-pareho ang style ng tao, pero ibig sabihin, mas nagustuhan. Kahit ako personal, mas nagustuhan ko yung kay Yorme. Diba? At ngayon nakita natin guys, kahapon lang balita to, kung napanood nyo sa TV o sa social media nakita nyo, si Mayor Hani Lacuna nagbigay ng 2,000 na sa lahat ng gagraduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at sa Universidad de Manila, yung mga estudyante dyan, ay bibigyan tig 2,000. Diba? So nakita natin, parang ngayon na lumalabas, pinost pa niya sa social media. Pero sabi niya, dun sa binlag natin ng isang araw, sabi niya, balik na tayo sa dati. Wala na tayo sa social media. Pero ngayon, naglabas siya. Kaya ang sabi ng mga iba, naman nagko-comment, ngayon lang yan naglabas kasi mag-e-election na. Pero bago yan guys, ginawa na ni Yorme yan. Actually, sa Universidad ng de Manila, may pamangkin ako dyan, nag-aaral. Meron silang allowance na 3,000 per quarter, guys. Ganon din sa PLM naman, 4,000. So, yan guys, yung picture, di ba? So, nung panahon ni Yorme, nagbigay siya sa mga student, di ba? Sabi diyan, for UDM students, October to October 2021. 34 million guys ang pinirmahan niya. At 11,000 student ang makikinabang diyan. Sa UDM 3,000 kada isa. Sa PLM naman 44 million 620,000 ang binigay. Sa 11,155 na student, balitig ko 4,000 kada isang student. So nakita mo yung ginawa ngayon ni Hani Lacuna, ginawa na ni Yorme. Iba nga lang yun yung sa kanya pag-graduate. Bagat maganda pa rin yan guys, hindi natin sinasabing pangit yun. Maganda yun kasi para sa mga estudyante yun. Bilib tayo doon kay Hani Lacuna. Pero yun na nga, naisip na ni Yorme yan nauna na sa student, sa mga senior, lahat yan nagawa niya. Ang sinasabi natin, yung hindi pa nagagawa, sana
may ginawa si Hani Lacuna ng iba. Kasi yung mga ginawa ni Yorme, guys, tumatatak pa rin yan kay Yorme dahil siya yung talagang pasimuno dyan ng initiative, di ba? Pagdating sa budget, yan, di ba? May nakita sa pondo na pwedeng gamitin na hindi kailangan na mangutang, gaya nga sabi ni Mayor Hani Lacuna, dahil malaki naman ang income ng Maynila dahil sentro to, guys, di ba? So, yun. So, talagang masabi natin na iba talaga itong si Yorme, napakalayo nitong si Hani Lacuna. Kaya tayo, talagang gusto natin bumalik kasi marami pang ibubuga, guys, si Yorme. Marami pa sa pwedeng maisip dahil iba nga siyang mag-isip, hindi kagaya ng mga common na politiko lang, di ba? Magpapabasketball lang, magpapaliga lang, mamimigay lang ng ayuda, di ba? Yung mga common lang na matagal na natin nakikita sa mga politiko. Si Yorme, siya lang ang nakaisip niyan. Even yung basic lang, di ba? Yung paglilinis sa Divisoria, sino nakaisip niyan, guys? Wala. Di ba? Gumaya pa nga dyan si Pangulong Duterte nung panahon niya na bawal magtinda sa bangketa. Pinilinis niya lahat yan. Ngayon, bumabalik na naman. Si Yorme nagsimula doon. Kaya sabi ni Pangulong Duterte dati, di ba? Bilib ako sa kanya eh. Talagang totoo, guys. Iba ako mag-isip si Yorme. So kayo, guys, anong masasabi nyo? Comment down below kayo kung may alam kayong nagawa o kakaiba at malaking project itong si Hani Lacuna. Ako wala akong nakita talagang malalaking project. Bukod sa nakita ko kapon yung 2,000. Yung iba hindi ko naman nakikita dahil sabi niya wala sa Facebook. Pero para sa akin napaka-importante yung nasa Facebook ka. Yung isang public, di ba? Public official na nakikita natin ang ginagawa natin. Na hindi siya tutulog-tulog sa kangkungan, guys. So natutulog lang sa City Hall o sa kanilang opisina. Yan ang kailangan natin. Kaya kailangan ibalik natin, guys, itong si Yorme Isko Moreno dahil marami pa itong ibubuga na hindi pa natin lubos kayang isipin ngayon kung ano pang pwede niyang itulong sa mga may hirap na alam naman natin yun ay kanyang mahal na mahal at pakay sa kanyang pagkupo. So alright, guys, hanggang dito lamang po. Huwag niyo susunod yung vlog. Thank you very much.